baka lang gusto nyo matinig paano ang inabutan ng NA. Diba? Ang una-una, lahat ng miyembro ng NA, lahat ng dumadalo dito, pantay-pantay tayo. Okay? Walang nagmamatanda. Sabi nga nila, ang pinaka-importanting tao sa ating NA meeting ay baguhan. Sino may dalawang baguhan kanina? Wala pa tatlong araw. Oh, yeah. Wala pa isang buwan. Okay. Importante. Kasi ikaw ay paalala sa ating lahat sa kasuweli bumalik. Sa kangkungan. Nasa kangkungan mo ba ba? Kalalaban mo lalo. So, importante yun, huwag natin maliitin ang baguhan. Isa pa, huwag natin maliitin ang nag-relapse. Yung gumamit ulit. Kasi sabi nga, ang daming bumabalik sa droga. Alam nyo anong klaseng addict yung nakakabalik? Yung may bayag. May lakas na loob. Kasi nahiya eh. Mayroon ako. Naalis ako. So pantay-pantay, huwag natin tinalain yung matagal na sa akin. Number 2. Sino gusto mag-explain ng number 2? Akala ko pa group effort. Group effort. Ako yung sasalang nyo. Number 2, walang leader. Wala pong leader sa ating meeting. Meron po tayong group kaya kung kayo nakikinig sa mga pagbasa sa mga tradisyon natin, walang ang pinaka-namumuno ay mga pinagkakatiwalaan tagapagbigkod ng trusted servant sa tawag ko. Hindi siya leader ng tawag. So kaya minsan makikinig nyo sa meeting, ayaw ko kahit yung mga kasalanan ng nagawin ko, boss, sir, pare-pares na patay-patay so, walang yung pinagkakaroon natin pag-ikot, kinakahit lang tayo sa meeting. Kasi may mga kung kaya mo ang mo, may mga akbang, mga pasay, labing-dalawang kondisyon. Kung babasahin nyo, mas mahamunawakan nyo. Kaya ginawa yun, para, kasi yung mga addict kung wala tayong mga gabay, lalo magulo, lalo yung ating meeting. So, ito yung naisip na nila mga so, dati pa mga addict, alcoholic, binalik sa pili. Kaya ang ginawa ito. Kasi lahat mo kaya sa sinabi, lahat mo galing. Ganda na niyang style ng pag-iisip. So dito tayo nakakaisa sa mga alitutunin na pinamumbahin ng pagkakas sa Lord. Gusto ko lang idagdag. Bakit ayoko patawag ng boss? Dahil baka maniwala ko. Diba? Baka maniwala ko. Hindi may sinungaling ko. Baka pagaya ako sa kanya. Maniwala ko. At pag maniwala ako, problema yun. Sa'yo, pwede na akong pira. Okay? Saka pag may leader doon, hindi mo nakakaya. Parang hawak niya yung grupo leader. Kaya nagbubuo ang ending, walang lahat sa atin. Kung wala ang isang naman sa atin, hindi mo bubuo ang ending. So tayo, kung importante meron tayo, tinutulungan lang tayo kung magkabay yung ating grupo. Yung sinabi ko sa pantay-pantay, pumasok ako adik, lumabas ako adik pa rin. Pantay-pantay natin. Doktor ka man, pulis ka man, politiko ka man, adik ka rin. Ngayon kung sa tingin ko ulit, ako pinsan lang tayo. Pag adik ka, magkapatid tayo. Magkagawa ka, bahala kung gusto magagawa ka ng
siya yung magsasara. Mas layo iiwas. Alam So walang mangyayaring grupo kung kinukontrol. Kaya siya walang leader. Break tayo. Sorry. Okay ba? Naiintindihan niyo ba? Or update lang kayo, please, nandito kami, marami. Maybe malalim pinanggalingan yan. Diba? Gamitin din yung pagkakataon makapagtanong. Huwag kayo mahiya. Tumigil tayo, hindi tayo nahiya. Kayo ba tayo mahiya? Hindi, tsaka binumukayo namin sa inyo. Na kung gusto nyo magbago, hindi naman kailangan dito lang kayo batid. Marami pang meeting ng meeting na pwede kayo batid. Kahit hindi nyo kilala, basta gusto nyo batid ng meeting, kasi gusto nyo magbago, miyembro kayo lang kayo, hindi kahit saan kayo pumunta. Yun ang ibig sabihin. Hindi na kayo miyembro lang meeting dito sa lakbay o company kayo. So pwede kayo pumunta, lagi kayo ng gabi sa mga Makati. Pwede kayo batid ng meeting doon. Walang meeting sa Makati. Hindi, susunod. Kahit susunod. Hindi. Gusto niyo mag-meeting ng mga Inglesero? Pwede kayo. Pwede rin naman eh. Pilipino naman tayo. Mag-share kayo na. Kahit Inglesero yung mga nag-meeting at gusto niyo magbahagi ng Tagalog, huwag kayo mahihiya kung ano yung gusto sabihin ng puso niyo. Dahil nasa Pilipinas kayo. Pandemic nga, gawin yung dalawa, di ba? Nagdala ng pusong meeting. Ako, umiikot ako ng buong Pilipinas. Nag-meeting ako, kasi Pilipinas. Gusto, Visayas Mindanao, pero hindi ka Bisaya ako. Pero dito ako sa Tondo nakatira. Kahit sa meeting yan, basta may meeting. Sinubukan ako, kasi hindi ko naiintindihan yung salita na basta naiintindihan ko sa sarili ko na ako may kailangan ng meeting. Yun yung nakatulong sa akin. Kahit anong lingwahe yan, kahit mag-Ilocano sila, mag-Bisaya, mag-Ilonggo, mag-English, yun ang nakatulong sa akin. Sarili ko dinala ko, hindi ako tumutalo para ma-appreciate nila kaya ko mag-English. Kaya ko ganun. Yun lang ang nakatulong sa akin. Kahit doon sa Visayas Mindanao yan, ikot yan, may meron yan yung meeting. Di ba nagpapakilala tayo? Oo. Pag napakilala tayo, paadan, tapos adik. Pumunta ka sa ibang lugar, ilang ka. May nagpakilala doon. Ang daming adik. Di ba? O di, saan ka papaluluga? Sakto ka na. Tuto ka na. Hindi, gusto na rin ko yan. Papunta rin kayo sa iba. Matatigan rin ako dito. Bilang ganito kami yung grupo ng nagbabago ng adik. Marami sa mga kayo. Nagawin kayo Cavite. Saan ba yun yung Imos, no? Imos. Mona. Mona. Pero, may mga detail saan. Saka correct, di ba? Kasi ako yung baguhan ako, di ako marunong mag-English eh. So parang ano na sa akin na ganyan. Alam mo, tumagal ako ng 29 years, isa lang na ano eh. The only requirement for membership is a desire to stop using. Hindi ka. Nawala na yun sa akin. Hindi ko na sinasabi, hindi, okay na to dahil hindi naman, ano to eh, Amerikano to, doktor to, wala eh. Wala rin to. Lahat, recovery, Lahat tulogers. Lahat tulog. So natuto ka na ba mag-English ngayon after 10 years? Oo, marunong na ako mag-English ngayon. Meron ako kwento dyan eh. Dati sa meeting namin dyan sa may SCBA, may umatin dyan na Iranian. Tahimik lang siya, hindi siya nagigigibo. Sisir siya kaprasa ng English. Kinausap ko minsan, pagsalita siya ng salita niya, kung gusto niya magbahagi. Sabi niya, hindi niyo ako maiintindihan. Sabi ko, okay lang, basta as long as ay ilalabas sa mga kung ano yung damdamin. Pusa, nag-share ng haba. Hiraan, blag. Wala kang kinaintindihan. Pero kitang-kita namin nagbago yung itsura niya, naging maaliwalas. Meron siyang gustong sabihin, marinig niya yung sarili niya. Pero kailangan niya marinig sa puso niya. Hindi kailangan maintindihan ng mga nagsasalita. Ganyan ka naman ng Ganyan para para sa sa sarili mo, mga- yung para sa inyo. Yan ang tinatawag na language of the heart. Ito ngayon yung pangatlo. Sisingit ko na. Kahit maganda ang ating hangaring makatulong, wala po sanang sagutan, iwasan din po na magbigay
magbigay ng advice at magmagaling. Kagaya nung binagi ko kanina, hindi naman natin maintindihan yung sinasabi niya eh. Kasi gusto niya lang naman ilabas. So dahil mga Pilipino tayo, marunong may magsishare din ng Tagalog, dahil gusto lang naman ilabas yung nararamdaman, hindi po nakaka-relate tayo o gusto nating, di ba, hindi ko na naman narinig yung share, narinig ko lang sinungaling kanina, pwede naman tayo magsabi sa kanya na hindi ka dapat magsinungaling, pero huwag po natin gagawin yan unang-una. Baka yung nagsishare, hindi naman niya gusto humingi ng advice. Pangalawa, hindi naman okay naglabas siya ng damdamin niya, gusto lang niyang marinig nyo, pero gusto niya lang palang marinig yung sarili niya. At baka ma-offend kung may tawag doon ay cross-talking, kung makikipag-usap sa iba. Pag may nagbahagi, ay hindi pare, ganito, hindi mo dapat gano'n ha. At kung nais nyo magbigay ng advice, pagkatapos mo ng meeting, pero pinakamainam, tatanungin nyo muna yung tao kung nais niya bang marinig yung advice mo. Kasi baka mamaya, ma-offend, magalit lang o mauwi sa away. Di ba? Suggestion, hindi advice. Pero hihingin nyo muna yung, tatanungin nyo muna yung tao kung nais niya bang marinig yung suggestion mo. Hindi. Kasi baka Pero after the meeting na po yun. Ha? Pero Pero habang nag-meeting ho, huwag po tayo makipagsagutan, makinig lang po tayo. At ilabas lang po natin yung sarili nating damdamin. Huwag yung, huwag tayo magpo-comment sa pagbabahagi ng iba. In short, huwag po tayo magmagaling. Kahit gano'ng matagal na tayo sa programa. Halimbawa, nagbigay ako ng advice, paano itong solusyon sa problema mo? Sinunod niya, na-endure ko. Sura ko, di ba? kahit lagi yung sinasabi pa, Ha? hindi ikaw ang higher power. Oo, may sarili-sarili tayong Diyos. Diba? Kasi sa mga bata na hindi nakasulat sa LTM mo, pagka magsishare ka, may kwento mo tungkol sa sarili mo, problema mo, nagdadaanan mo. Hindi nagdadaanan ng asawa mo, nagdadaanan ng kwento mo, gusto natin marinig sa meeting. Hindi kwento ng iba. Tsaka yun, kung kunyari, ang pakiramdam, may nagtatanong yung nag-share, hindi pinumungkahin na sagutin mo yun. Baka naman naglalaan ng masamang loob, yung sa magdamdamin, yung may mga burning desire lang. Gusto lang isiwala, yun lang yun. Lalapin mo na yun. Kung hindi siya hindi nagtulong after the meeting, hindi siya na may problema doon. Mahirap tulungan ang taong hindi nakikita tulong. Minsan, tingin pa, so yun. Kaya, maaari walang cross-talking. Hindi maganda yung kwento niya. Kaya, hindi ang masaan ng paniniwala. Ibubulong mo sa katabi mo, sana wag mo ganun, wala mo husgahan. Bigyan ka na tayo nagdadaanan, hindi naman po lahat ng buhay, perfecto. So, wala po sana manghusga. Kaya po, mas marami ang atin, pag walang uhusga, ako ba pinagdadaanan natin? Pag nagbigay ako ng advice ng musga, Yun. kasi parang ko lang sinabi na mahina ka ako marunong. Diba? Kung tutusin, di ba, nasasabi lang na ang bago ang pinaka-importante. Nandito ako, kaya importante yung tao na bago, kasi siya paalala ng isang bagay na baka mamaya-maya lang sumabit na ako eh. Nagtalo na kung mayabang-yabang ako. Tapos, bumalik ako, mas malala, babagsak ako eh. Di ba yun eh, parang ako mahusga. Kaya mabuti na ang tingin ko sa tao ay may naitutulong sa akin to kaysa sa ano yung matutulong sa akin. Iba ako magtanong. At least na karoon ng, halimbawa, nagkaroon ng usapan, topic mo. So, ano magiging dapat? Ano magiging dapat? Ano magiging solusyon? Hindi mo sa mga pikulas, hindi nagsasama ako. Kaya, hindi nga dapat Ayun nga, kung ano
sagutan. Dapat, hindi, yun ang purpose na mapahala ng meeting. Hindi leader, para mapahala. Chairperson. Chairperson, ibig sabihin, hindi ka pamahala sa hindi siya leader. Pag ginagawa yan yun. Kung hindi na magawa yan, hindi niya nagagawa yung trabaho. Kasi pwedeng, halimbawa, ako yung chairperson, nagsimula na yung meeting, ipapaalala ko naman na hindi dapat nagsasagutan sa meeting. So pag merong may nagsimulang sumagot, pwede ko i-cut yun kasi magsisimula, pwede ko, as chairperson, pwede ko sabihin, pre, mamaya muna sa akin. Magbahagi ka ng ibang bahagi mo. Kasi yun yung purpose ng leader doon lang sa meeting na yun para makontrol yung meeting. Yun lang ang purpose ni chairperson. Para hindi mauli sa... Kasi yun nga yung nangyayari. Pagka may sumagot doon sa sharing ng isa, siyempre yung isa hindi niya naman gusto marinig na balikan yung sharing niya, mapipikot doon. So, Tapos pareho ba kayo kanina? tutuloy na. Kaya may guidelines tayo. Kaya nga pare-parehas. Dapat nung bago-bago, si Father Bob, umupos na bilog na to. Pag-upo niya rito, hindi siya Father Bob. Si Bobby lang siya, adik. Sana ganon. Tandaan niyo yun, di ba, nung araw? Okay, number 4, move on. Kung naman ang narinig o nakita mo sa meeting, pakiiwan na lang po sa meeting. Mahirapan ko magtiwala ang ating kapatid, hindi ko nila mararamdaman na safe dito ang sa ating meeting. Ibig sabihin ko kung ano ba yung mga engineer, yung mga tao, huwag na po natin pagkwentuhan sa labas ng dito. Bawal marites. Bawal ang marites. Patayin na si Inday Batitay. Si Mr. Terry na demanda ng siya. So, yun po, kasi mahirap mag-share kung pag-chichismisan yung buhay sa labas, hindi judgment din yun, parang tayo nanguhusga nun pag pinagkwento natin sa labas. So, sa susunod, hindi na ako magkikwento, hindi na ako magbabahagi. Hindi na makatulong sa akin yung meeting pag hindi na ako nakapagbahagi. Bali wala yung ginagawa, i-attend ako meeting. Marami din nangyayari na gano'n. Hindi na bumabalik sa meeting dahil yung share niya yung pinagdaanan niya, ikwento, nalaman niya, nalaman niya na wala doon sa meeting, nalaman yung istorya niya. Kaya hindi na bumalik sa meeting. Nawala ng tiwala. So hindi makakatulong yun. Kasi tayo, tulungan tayo dito. Sa amin kasi, ang pananaw namin sa FAU, Second Life na, yung mga sa pamilya nyo, sa mga pinupuntahan namin, pagkakilala ng katulad, pagpapalitin, sa magbabago. Lalo na sa mga katulad sa magbago. Ito lang ba ito kaya pwede yung makakakit lang. Kasi ito sa number 4 yung sinasabi ko, ano nangyari dito lang talaga. Kasi halimbawa, seryoso yung nangyari sa akin sa hipag ko, kabilang dalaw nakakalok ko. Tapos nalaman mo yung mama, pinay ko ngayon naman doon, nakakit sa misis ko. Hindi ko nga sa mama ko. Kaya ano yung nangyari dito na lang talaga. Nating ilalabas. Hindi naman pwede sabihin niya, may sino ko na, relasyon ko na sila ng hipag niya. Sinir niya yung good. I'm silent for myself. Yun lang. Kaya pala! Kaya kung ayos, pag-habits here stays here. Ano nilagay sa statement? Saka yung sinasabi dito, hindi na rin natin gano'n yung nakita. Kung sino yung mga yung nag-attend sa meeting, hindi mo na rin dapat i-trendo sa labas na uma-attend siya ng meeting. Kaya nga kung tayo anonymous, halimbawa, yung pakita ng barangay niya, nakita niya, nag-meeting. Pagkakalala pa ngayon sa mga tao. Si Chairman. Doon pala si Chairman, meeting. Hindi na po dapat lumalabas. Kaya po ng Codex Anonymous, ibig sabihin, hindi tayo nagpapakilala sa labas. Kumbaga, walang pangalan, hindi natin pinopromote, tayo-tayo lang ang nagkikaintindihan dito sa Masarap magkikwentuhan
umuwi ako. Joyce, Kaya makinig pa ako ka. kinuha ko ng pulutan, nagkahanap ako ng kainuman. Pulutan ng kwento ng ibang tao, problema yun. Yun na, pag nakita niyo sigaw sa katamanan, ha? Ano kayo, no? Yan na lang yung explanation lang. Nakikita niyo ba? Example. Uy, gagawin na lang kayo. Kaya nga, Pwede ginagawa dito kung agriculture kasi gusto nga natin pinabalik yung mga kasamaratan. Kasi yun isang problema ng mga nagbabago. Kailangan nyo ng maramdaman na kailangan kasama sila sa isang pumong nagbabago. Hindi na sila nag-iisa. Isa yung paalala yan kasi minsan, may bihira na mangyari, pero nag-clarity ako pag na-check ko ano yun, nasa meeting kayo, tapos may artista. Meron. May artista, may politiko, medyo, ano kung si artista maluto na kayo sa tanghali. Okay, hindi dito sa meeting yun. Pagdating sa meeting, yung artista yun, Papa mo lang. Kaya anonymous tayo. Number 5. Sige ba ba? Ang alak ay droga. Na ibig sabihin po ng name sa NA ay ang hindi paggamit ito. Maraming hindi nakakaintindi dito. Ang alak ay droga. Diba? Yung iba, tumitigil sa pagtira, pero nagpapatuloy sa pagtira. Kaya natin sinasabi ang alak ay droga kasi mood altering substance din ito. Diba? Pag umiinom tayo, mapapansin natin, iba yung pakiramdam natin. Kung hindi normal, hanggang sa pag nalasing na tayo, hahanapin natin yung droga. So doon din tayo ba? Sa Kesyo legal siya o illegal na. Kesyo illegal o legal. Pag yun, may tama, droga yun. Ang alak, legal, kahit saan ka pumunta. Pero, pagkaliwa lang ang tubig nun, drug yun. Dinigil mo lang. Halimbawa, magyari man at sa akin, hindi mangyari. May maging legal ng marijuana. At saka, damo lang naman ito eh. Diba? Pag-drug pa rin yun. Ang punto nito eh, ginagamit ko yun para hindi ako makasabuhay. Example ako dyan ha. Titira pa ako nun eh. Hindi lang kuminom. Siyempre, legal yun. Nagbibili lang sa tindahan eh. Magpaplano ako dyan. Gusto madaling araw, bigising na ako. Para papasok ako ng umaga, bago ako pumasok, i-store muna ako. Pag-gising ko ng umaga, pagkaligo ko yung birang kuminom na. Parang na ako napasalit ito bira. Kung kayang tiisin ng tao, hindi pag-inom, bakit hindi nagagawa ng tao yan? Kasi, adik na rin, alam na. Ako droga. Magkaiba lang ng substance, magkaibang chemical lang. Pero ang tunay na sakit, yung addiction. Ako naman sa akin ito, bira, i-score pa lang ako. Itong tama ng birang mo. Alas 3 ng madaling araw. Diba? Kaya ang alak, nakakalimutan rin sa ating bukay na droga. Diba? At mas mahirap magtulungan ang lulun sa alak kaysa lulun sa siya. Kasi siya po kahit kano ang katanga, lulun sa masa iyo. Alak, okay. Yung pamilya mo ba, tradisyon yun? Na umiinom ka. Kasabihin sa'yo ng pamilya mo, inom ka na lang. Sawal mo kami sa pamilya eh. Napatay tayo dyan. Ito pa matindi. Nasabihin sa ikikwento pa yung Biblia. Si Jesus na ginawa alam ng tubig. Para naging masama yan. Para lang maitama sa kagustuhan kung ginagawa. At saka mas delikado din yung ano, kasi pag nalasing tayo, di ba? Ganun yung tingin natin. Sa iba na nagmamaniyo, bawal na ito. Di ba? Madalas, nadidisgrasya, mamatay. Eh yung i-compare natin sa shabu, pag naka-shabu, pag nagmamaniyo, ang galing na
So, hindi ako umiinom ngayon dahil ayaw ko umiinom. Kaya kasi sigurado, wala pang mintis to. Umiinom ako kahit hindi pa ako lasing. Iinom na ako. Iinom na ako. Di ba yung pinakamasarap? Yung medyo walwal ka, sabay susulpitin mo? Yun nga eh, pag lasing na, hahanapin mo. Talagang drug of choice. So yung alam ko na siyang nakaka-trigger na pagkakalap ng droga. Kaya, Isa. kaya, alam ko meron dito na tumigil na, pero nagsasyak pa rin. Tama ba? Opo. At ito, tanong, pwede bang isang shot lang? Hindi naman pwede, di ba? Hindi ako naniniwala sa isang Okay lang na, may kasunod. Kapag pinuli yung gagos, mas maraming nang gagahasa na nasego sa atin. Yun na lang. Akala mo lang. Number 6. Itabi po muna natin ang ating mga episode bilang magbigay respeto sa mga nagbabahagi at dumadalo sa ating meeting. Pwede din po kayong lumabas sa bilong kung may pagkakataon meeting kung may basa. Ito madalas nangyayari ito. Madalas old-timer pa gumagawa nito. Yung matagal na sa programa. Habang may nagsishare, nagsiselfone. Parang hindi siya maganda tingnan. Kasi una-una, parang wala kang respeto sa tao. Kasi itong bilog natin, sagrado to eh. Hindi to basta ano na lang na bilog na ano bilog tayo, nag-meeting. Hindi. Sagrado to. Umiikot dito si HP natin eh. Kaya nga hindi sa mga inaasahan natin. Kaya dito sa meeting, minsan hindi mo plano mag-share ng, ay hindi ko i-share to. Pero bigla na lang, di ba? Ay, regular, ay adik. Bigla na lang ako nag-share, kaya hindi ko naman pinaplano mag-share. Kaya yun na si HP ang gumagalo. Sagrado. So, respeto. Sa nagsasalita. Okay. Sino kayo? Yung mga old time, Yung mga old timer pa yung gumagawa. Yung timer lang ako yun. Hindi ako siya. Ganun-ganun. Wala sa choice. Ako ito, bilang isang recovery kagaling na pumunta sa meeting, dahil hindi ako pinakikinggan sa bahay, pumunta nga ako sa meeting para pakinggan nyo ako. Pagdating ko sa meeting, may nagsiselfon, may nag-uusap, doon ako lalong nawawala ng gana. Nawawala ng mga respeto sa sarili ko. Pati ba naman dito, hindi ako pakinggan. Hindi na ako pinapalitan sa bahay. Dito ba naman, nagsiselfon ba yung ako nagsasalita. Doon ako nababasag ka. Kaya doon ko rin pinalas yung sarili ko na, sige, reaction nila yan, sila yan, hindi ko sa nalabago. Pero basta lang doon, ang binagawa ko doon na, kailangan tinrabaho ko yun, nung matubag ako sa programa na, habang ang lalim na pinagdadaanan ko, cellphone, tatayo, may nag-uusap. Dito na ba lang ako magkakaroon ng silbi para sa sarili ko, hindi mo ako pakikinggan. Yun yung pakiramdam ko dati. Yun yung salang message para sa akin. Kasi nga, 1 hour na lang yun. Kaya na natin maghintay ng nagpapascore tayo ng 12 oras, hindi pa dumarating. Diba? Yung 1 hour, hindi mo kaya patayin yung cellphone o silent na lang. ano nga, doktor, kailangan ka, di ba? Lalo na siguro yung doktor dito, di ba? So yun. At saka iwasan yung iba kasi nagre-record. Lalo na pag may ito si ano, di ba? May mga issue-issue, nagre-record. Minsan yung iba nagpipicture kung sino ang iwasan natin. Respeto sa bawat isa. Okay. Number 6, Joseph. Baka may gusto sumasa, baka may gusto sumasa. Joseph gusto. Joseph. Matigil yung cellphone. Sige, sorry. Number
Papasa ka kasi. Hindi po hanapan ng hanap buhay o koneksyon ng isang FAQs. Lahat po tayo ay nandito lamang para makahanap ng libreng suporta sa pagbabago. Napakasimple. Hindi po hanapan ng koneksyon ito. Diba? Meron dati lumapit sa akin. Edwin, nasa rin yung pasyente mong ganito? Wala pa nga ako bakit. Kasi yung pasyente ko may ayaw ng Starbucks. Kasi daw yung anak niya mag-a-apply sa Starbucks. Sabi ko, hindi ba? Huwag dito. Kung wala naman yung koneksyon, hindi ito. Dito. Lalong hindi connection sa source. Pero yung iba kasi, Paps, merong nag-o-offer na. Halimbawa, nakikita talaga kailangan, pero hindi yung ikaw mismo yung naghahanap. Gagamitin mo ito. Kukunin mo yung sponsor yung isang tao kasi alam mo, may kaya siya uutangan mo lang. Maraming nangyayari ng gano'n. Hindi, ito, hindi lang ho yun hindi lang ho natin iiwasan tayo yung hahanap ng koneksyon. Meron mo kasi, halimbawa, ako, ay isa akong counselor na bayaran na profession po yun. Lumapit ako sa nakita kong ay, pwede client ito ilapitan kita. Dahil nahihiya kayo tumanggi. Nahihiya, lalo mga baguhan, nahihiya tumanggi. Ay ito ang tatandaan nyo. Hindi po hanapan ng kliyente ang NABD. So pwede nyo tanggihan. Saka ano kayo? Pare, pag-usapan natin yan. Pare, pag-usapan natin yan. Yung issue mo. Paglabas, pero ito yung ano ko. Iwasan nyo yung tanggihan nyo po. Pwede yung tanggihan niya dahil hindi hanapan ng negosyo ang NABD. At saka pag nakapaghanap buhay yung tayo sa kasama natin sa ED, magkasira kayo sa hanap buhay, magiging isang hadlang pa yan para bumalik kayo sa meeting. No, ayaw ko puno doon, ayaw ko makita si Leo. Tapos, talo ako. Number 8, wala pong sino man ang obligadong magbahagi. Sana po yung masagot nyo lang ng salamat, pero nandito po ako para makinig para sa araw na ito. Talagay ko nangyayari dito yan. O ikaw, share ka. Share ka. Diba? Hindi pwede yun. Kung gusto mong bahagi, okay. Pero wala kang makakapag-obliga. Diba? O, share mo na yan. Diba? Walang ganun. Ang baduy nun. Diba? Ang bakya nun. Ikaw naman, baguhan ka, matanda rin. Mag-share mo. Ikaw ko kaya lalabas sa akin. Pagkalba. Pilihan ba? Pero kanina wala naman nangyari ko rin. Dito wala? Kanina. Kanina nakahirap. Ba't pinagayari ko natin? Kanina wala. Hindi kasi sabi ko kanina lang eh. Bago ba maging kanina, may nangyayari bang gano'n? Ayaw ang iiwasan nyo. Yun ang iiwasan nyo kasi. Kasi hindi ko pwede, hindi kayo nalimbawa si kapatid na baguhan. Eh, nahihiya ko magbahagi yan eh. Kumukuha pa ng lakas ng loob yan para ilabas yung sa loobin niya. Tapos pipilitin mo, sino na rin, labas na. Ang lalabas lang yan, puro house yaw. Diba? Kasi hindi mabubuo yung confidence niya eh. Mabubuo lang ang confidence ng isang tao kapag lagi na siya nasa meeting at nakikita niya yung meeting na ina-attenan niya ay maayos. Tawag ka na tawag yun. Mukhang good siya na. Isip mo, baka lagi na yun. Kasi meron din kasi sa pagpakikinig, di ba, ako halimbawa, makikinig lang ako, ayaw ko mag-share. Pero sa narinig ko, hindi ko yun eh, dala-dala ko yun eh. May nakukuha ko ito eh. So hindi kailangan i-share, pilitin yung tao lang siya. Kaya nga natutuwa si Leo sila Kanato na maging dito ugnayan na tatakay ko, di ba, Kaleo? Durante, sa akin na ito
one time na ako din ako dito ng meeting, merong isang baguhan, talagang bungo talaga. Alam din daw yan. Pero talagang, yun nga yung sinasabi, pagka proceeding third person, eh talagang, naalam nyo naman, kalma ako. Wala kasi dapat gano'n. Talagang, tinasar nila eh. So kung ako, dati ako tumitira, tapos, aasarin mo ako ng gano'n, tumupresyon. Hindi pwede talaga. Nakakaawa. Diba? Nakita nyo kung ano yung itsura ng batang yun, bumubuo na nga, hindi magbago, tapos may isang tatay yun, bukod siya eh, magtatawa na. Muli yun. Kaya nga, hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Kaya nga eh. Diba? May isang grupo dati, di ba? Dito yan, nakakain, kumukuha ng pagkain tao. May nagsabi, ba't ka na kayo? Parang mga patay gutom ah. Hindi na bumalik. Siyempre tatawagin kang patay gutom. So, yun yung maganda sa pag-usap natin ito. Para sakaling marami natin makatulong sa ating kapwa-ati. Ayaw ko na sana maayos na. Lalo na sa mga newcomer, kailangan kasi yung bukas talaga tayo. Saan niyo, pag may nagpilit sa inyo na, bakit sa'yo na yan? Pero wala, hindi niyo pakiramdam na ibagi, pwede kayo tumanggi. O kaya pwede, huwag na lang kayo sumagot. Ano ba lang yung Huwag na lang kayo kumimbo. Salamat, ulitin ka lang. Pwede ka na. Kasi wala pa tayo sa loob ng kulungan. Sa loob ng kulungan, pwede nyo kayo, di ba? Wala naman ngayon. Ikaw, yung ano doon eh. O ikaw, ano, share mo. Wala tayo sa loob. Siyempre, walang bukos. Lahat tayo nandito dahil ubus tayo. Lahat tayo nandito kasi lahat tayo usapos. Number 9, wala din pong obligadong mag-ambag na sa 7th tradition. Wala yata sa condition. Wala. Donation to Kasi, sa donation lang, hindi bukas. Hindi, kahit sa ibang meeting, hindi obligado. Kahit sa may pumunta ng meeting. Alam niyo ba yung 7th tradition? Yung 7th tradition yung ambag na pera para sa gastusin ng grupo. Meron Ng, sige lang. ng grupo, ha? Hindi pangkapi ng isang tao. Bawal mo. Bawal yun. Pero ano gawa? May kilala kasi kami. Magkakape, tapos sasabihin mo sa halimbawa, ikaw Leo may hawak mo. Leo, halimbawa, ikaw may hawak yung budget nung ambag. Sabi tradition. Nagkape ako, nagkape tayo sa Starbucks. O kaya may gusto kong magkape. Leo, magkape din. Hindi mo pwedeng ibigay sa akin lang yun. Dahil yung pera nasa yung budget ay para sa buong grupo. Mapwera na lamang kung yung buong grupo pagkakapihin mo. Pero kung yung isang tao lang, pupunta siya sa bulsa niya. Or kung grupo, hindi sabi, bigay mo siya ng pangkapi yan. Mag-uusap Kaya hindi mangyayari. mag-uusap yung buong grupo na pakakapihin. Pero natin sila yan. Sino ba yan? Ha? Punta niya, nagurao pa rin. Gusto mo pangalanan na natin? Hindi po pinapautang ng kaninong miyembro ang NA malilipon sa pamamagitan ng 7th tradition. Parang hindi pwedeng gamitin sa ibang bagay, hindi pwedeng pautang na personal na gamit yung 7th tradition. Saan yung ginagamit yun ngayon? Matanong ko lang, information box. Hindi ko namin binubuksan, pero sa panel niya ang susi. Father, okay. Tanungin mo nga si Father.